Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk, kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 20 and verse number 16. Ito po ang sabi nung talata. So the last will be first and the first last. For many be called, but few chosen. Well, the title of our topic for this morning is The Last Will Be First and the First Will Be Last. Parang ang dating po nito sa atin matalinhaga. Ano po, mga kapatid? Pero ang totoo po niyan, ang context nito ay parable. Ano ho? Ang purpose ng parable na ito nag-focus po patungkol po doon sa principle of working and deserving. Kasi kung titignan po natin, mga kapatid, this is the essence of God's grace when He rewards and blesses men according to His will and according to His pleasure. Not necessarily according to what men deserve. So kung titignan natin, parang medyo nakakalito. Sino ba yung nauna, sino yung nahuli, at bakit ganun ang nangyari? Kung sino pa yung nahuli, siya pa yung nauna, at yung nauna, yun pa yung nahuli. Kaya nga maganda para maintindihan po natin, mga kapatid, yung katuruan na nakapaloob dito, magandang alamin ho natin kanino ba to sinabi at bakit ba to sinabi ng Panginoon. Ano ba yung context nito? The system of law is so easy to figure out and to understand. Okay? You get what you deserve. Kung pag-uusapan natin, patungkol po sa kautusan o batas, ganun po ang prinsipyong nakapaloob. The system of grace is foreign to us. Hindi natin ganun kadaling maintindihan. Kasi nga po, God deals us with according to who He is and not who we are. So, ang issue po rito, mga kapatid, hindi ho yung kung sino tayo, kundi ang issue po patungkol po sa, kumbaga, prinsipyo ng biyaya, at habag, nagpapakilala po yan at nagpapakita yan kung sino ang Panginoon po sa atin. Para maging malinaw, mga kapatid, tingnan ho natin yung context nito pong verse number 16. Dito po sa Matthew chapter 20. Sabi po ng verses 1 and 2, pakinggan po ninyo. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder. Parang siya po landowner. Nilagay ng Panginoon yung kanyang sarili na siya po ang may-ari ng lupain at meron po siyang gustong ipatrabaho sa mga tao. Sabi po rito, mga kapatid, para daw ang kaharian ng langit ay katulad daw po ng isang may-ari ng lupa, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And in verse number 2, and when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. Mga kapatid, sa verse number 2, gusto ko lang pong pansinin ninyo, ang sabi po doon, when he had agreed, okay, with the owner and the laborers, ang sabi ng Bible, and then he sent them into his vineyard. So meaning, bago pa man tayo, ilagay ng Panginoon sa ganitong sitwasyon na tayo po tinawag para sa paglilingkod, tayo po ay nilinis, binago ng Diyos para magamit sa gawain. Naniniwala po ako ang lahat ng bagay na susunod na mangyayari sa buhay natin matapos na tayo ay maligtas. Kung tutuusin, planchado na po yan lahat. Kung paano tayo magiging malinis, kung paano tayo magiging maayos, at kung paano tayo gagantihan ng Panginoon sa lahat ng atin pong gagawing pagtatrabaho at pagsasakripisyo. Kumbaga, lahat ng yan nasa order na ng Panginoon. Maayos na yan, nasa system na po yan ng Diyos. Kaya lang, ang problema po dito sa Matthew chapter 20, ganito po kasi ang nangyari. Kung bakit mayroon pong nauna na nahuli at nahuli na nauna. Kasi ganito po yan. May mga, hinire ang Panginoon na nagsimula ng tama sa oras. For example, parang ang working hours sa atin is 8 to 5. So, meron pong hinire ang Panginoon ng pang alas 8 hanggang alas 5. Well, ang bayad po noon, mga kapatid, buo pa rin. Ibig sabihin, sa kasunduan, sa batas, yung nagtrabaho ng alas 8 hanggang alas 5, dapat siyang tumanggap ng buong kabayaran. Kaya lang, ang Panginoon nangyari, meron po siyang na-hire ng alas 9,
Meron siyang na-hire ng alas 12, meron siyang na-hire ng alas 3, na kung tutuusin, parang ang tingin ng tao sa ganong sistema para bang unfair. Bakit nga naman? Tingnan po ninyo. Yung nagtrabaho ng 8 hours, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Yung nagtrabaho ng 8 hours, halimbawa lang po ito. Kung ang minimum wages ng 8 to 5 ay 600 pesos, dapat tumanggap siya, kung nagsimula siya ng alas 8 hanggang alas 5, dapat tumanggap siya ng 600 pesos. Kaya lang, ang nangyari ganito po. Mga kapatid, yung tumanggap ng 600 mula alas 8 hanggang alas 5, ibinigay ng Panginoon sa kanya yung nararapat. Yun ang ibig ko po sabihin. Yun ang napagkasunduan Kung magtatrabaho ka ng alas 8 hanggang alas 5, yun ang pinagkasunduan natin. Kaya lang, ang reklamo nito, bakit yung pumasok ng alas 9, bakit yung pumasok ng alas 12, kaparehas ko rin tumanggap ng kagaya ng pinagtrabaho ko ng 8 hours. So nagkaroon siya ng complaint kasi ang tingin niya rito, mga kapatid, unfair. Tandaan niyo mga kapatid, hindi unfair ang Diyos sa kanyang pamamaraan. Kung meron mang nauna sa atin, sa gawain ng Panginoon, na kung tutuusin, mga kapatid, hindi naman huli ko ang Diyos at hindi naman ho siya, kumbaga, nagbabaliwala ng ginagawa natin. Malinaw po na kung ano man yung binigay ng Panginoon sa mga nauna sa atin, yun po ang nararapat para sa kanila. Kaya nga sabi ko nga kanina, mga kapatid, ang prinsipyong nakapaloob po rito is about working and deserving principle. Tinuturo sa atin ng Panginoon kung papaano tayo dapat naglilingkod, nagtatrabaho sa gawain po ng Diyos. Kaya nga ito ho yung mga bagay na gusto po nating ituro for this morning. Number 1 is our attitude. Ang unang gustong itama po ng Panginoon dito is yung atin pong attitude sa atin pong ginagawang paglilingkod. Kaya huwag tayong maglingkod na ang pinaiiral pa rin natin ay yung gusto ng laman. Huwag tayong maglingkod na ang pinakikinggan pa rin natin ay yung gusto ng atin pong kalooban. Dapat lagi po, kapag tayo ay nasa paglilingkod, ang ating iniisip ay yung kung ano po ang kalooban ng Diyos at kung ano po yung kagustuhan niya para po sa ating mga buhay. Hindi po tayo dapat laging after sa ibibigay ng Panginoon o ibabayad sa atin pong ginagawang paglilingkod. Kung tutuusin mga kapatid, higit pa sa bayad ang paunang ibinigay na sa atin ng Panginoon. Yung tayo po ay maligtas pa lamang sa tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno, yun pa lamang po sapat na o pwedeng higit na sa atin po mga gagawang ipaglingkod sa Panginoon. Kaya nga naniniwala ako mga kapatid, bagay na gustong ituro ng Panginoon dito sa kanyang mga laborers na hinire, ang una niyang gustong ituro, hindi yung maging after sa reward, kundi yung kanilang attitude. Hindi ho tayo dapat nakikipag-compete. Hindi ho tayo dapat naiinggit sa iba. Hindi ho tayo dapat, alam nyo ho, pinamumuna ng mali ng iba. Ang tama, mag-focus tayo sa kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Wag ho yung parang lagi tayong nakabantay sa ginagawa ng iba. Wag ho yung parang tayo po alam nyo mga kapatid, yung nagmamasid doon sa magiging kasiraan ng iba o kaya mali ng iba. Ang maganda, kung saan tayo tinawag ng Diyos, kung saan tayo ngayon nagagamit, doon tayo mag-concentrate. At naniniwala ako, kung ano yung naging kasunduan natin ng Panginoon nung tayo ay nagsimula sa paglilingkod at hanggang ngayon, hindi ho yun binabaliwala ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sa verse number 2, maganda, tandaan ninyo, sabi po kasi ng Bible doon, when He had agreed with the laborers and with the landowners, the householder. Sabi ng Bible, nagkasundo sila. So meaning, tandaan po ninyo, gaya ng pinag-aralan natin kahapon, gaya ng inawit din ni Brother Ronnie kahapon, bago ako mag-preach sa kanyang special number, di ba? Yung ating Savior, yung ating Redeemer, yung ating Panginoon is faithful and true. Kung ano yung pinagkasundoan natin at kung ano yung sinabi niya, sigurado po ako, tutuparin yan ng Panginoon. So kaya nga mga kapatid, ang tinuturo po sa atin dito ng Panginoon is the principle of working and deserving. Tinutuwid ng Diyos yung ating attitude pag naglilingkod. Kung tingin ninyo, sa palagay po ninyo, mga kapatid, nakakalamang kayo ng ginagawa sa gawain ng Panginoon at tingin nyo yung iba parang tamad, tingin nyo yung iba parang hindi nagtatrabahong kagaya ninyo, tingin ninyo parang mas nahaba ang oras ninyo kumpara sa iba, para sila masaya pa. Wag ho tayong maging kagaya ng prodigal brother. Wag ho tayong maging kagaya ni Martha na maraming ginagawa pero nagrereklamo naman pala.
Wag ho tayong kagaya nung iba na, 'di ba? Kaya may ginagawa para ibida yung kanilang sarili. Mga kapatid, tandaan po ninyo, tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang pananaw, tamang prinsipyo, at tamang pag-uugali sa mga ginagawa po natin sa gawain po ng Panginoon. Yan ho ang nakita ko po rito. Kaya hindi ho dapat ang gawain ng Diyos parang karera. Ako nauna rito, kami ang dapat, di ba? Matagal na rito eh. So kami ang bago pa lang, dapat kami yung sumusunod sa mga, tandaan niyo mga kapatid, iba ang pananaw at prinsipyo na nakapaloob pag pinag-usapan natin according sa biyaya ng Diyos. Iba ho ang prinsipyo. Hindi ho issue rito kung sino tayo. Ang issue rito, sino ba ang Panginoon sa buhay natin. Tandaan po ninyo, hindi lang siya tagapagligtas, siya po ay Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya nga, yan ho yung bagay na magandang maintindihan po natin dito po sa ating pinag-aaralan. Pangalawa, hindi lang po yung ating attitude, but also our assurance, mga kapatid, sa work na ginagawa natin sa Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi po pwedeng ginagawa natin ito para sa Kanya na hindi niya nalalaman. Hindi po pwedeng ginagawa natin ito para sa Panginoon nang hindi niya nakikita. Sigurado po ako mga kapatid, lahat ng yan alam ng Diyos, gabi man o araw, malayo man o malapit, sa Pilipinas man yan o labas ng Pilipinas, nasaan man sulok yan ng mundo, sigurado po ako nakikita ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Hindi po yan pwedeng mabaliwala. Kaya nga, yun ang panghawakan natin. Kita nyo, alam ng Diyos eh. Doon sa kanya mga hinire na laborers, kung sino yung may ginagawa at kung sino yung may tamang puso at may maling attitude sa ministry. Kaya nga mga kapatid, maganda ho ang panghawakan natin, pangako ng Diyos. Maganda po ang panghawakan natin yung sinabi ng Panginoon patungkol po sa mga naglilingkod para sa Kanya. Kaya nga, meron tayong dapat pinanghahawakan. Alam niyo kung ano po, mga kapatid? Yung sa sinabi ng salita ng Diyos, yung pangako po ng Panginoon. Kaya nga, yan ho yung nakita ko po dito sa ating tinatalakay. And last but not the least is our appreciation. Sabi ng Bible, ibinigay ng Diyos kung ano yung due para sa kanila. Kung tinanggap man nung 8 hours, yung 600 pesos, kung tinanggap nung alas 9 hanggang alas 5, yung 600 pesos, o alas 12 hanggang alas 5, at alas 3 hanggang alas 5, pareha sila, mga kapatid, tandaan po ninyo, ang biyaya ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung sino tayo. Ang biyaya ng Diyos ay nakadepende kung sino siya sa ating mga buhay at kung ano yung kanyang kinalulugdan. Kaya nga tandaan po ninyo mga kapatid, maigsi man o mahaba ang ating naging panahon ng paglilingkod, ang magandang siguraduhin natin. Sa panahon na yon, sa mahabang paglilingkod, siguraduhin natin ang Diyos ang nabibigyang kaluguran. Sa maiksing paglilingkod, siguraduhin natin ang Panginoon ang nabibigyan ng kaluguran. Alin man tayo roon, tiyak ko po, hindi pwedeng magkamali na yung reward ng pinakamahabang paglilingkod at maiksing paglilingkod, mapunta doon sa mahaba o kaya yung mahaba na pinaglingkod niya, mapunta sa maiksi. Naniniwala ko ang Panginoon ay matuwid. Ang Diyos po ay matuwid, ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Hindi ho pwedeng guluhin ng Diyos yung maganda at tamang prinsipyo. Ang Diyos po ang siyang nag-aayos ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, tandaan po ninyo, hindi ho pwedeng mangyari na yung inyong ipinaglingkod at ang gantimpala no napunta sa iba. Kaya nga alamin natin ano ho ba ang pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, yung mga naglingkod ng may katapatan, sinusuklian niya rin ng gantimpala. Kaya nga mga kapatid, sana talagang tayo po ay napaalalahanan nito pong mensaheng ito. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Hebrews chapter 6 verse number 10, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister." Take note, sabi po dyan, according to His name. Sabi ho ng Bible, and which ye have shewed toward His name. Kaya kung ang purpose na ginagawa natin, para sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, hindi siya liko. Hindi liko ang Diyos para kalimutan, baliwalain ang inyong mga ginagawa. Kaya nga mga kapatid, ang maganda hong paalala sa ating lahat, siguraduhin natin na yung ginagawa natin ay para sa Kanya. Hindi para sa atin or hindi kumpara kanino paman. Hindi para magpa-impress, hindi para magyabang, hindi para magtaas ng sarili o magmapuri, kundi para itaas ang pangalan ng
Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Diyos. Samantala, ito po ang ating trivia. Saan po inahalintulad ng Bible ang kaharian ng Diyos? Ano ho? So yan po ang ating trivia for this morning na binasa po natin kanina. Ano ho? Sa ating pong mga talata. Ano ho? So, for the kingdom of heaven is like unto what? Ano raw po yun, mga kapatid? Yan ho ang ating trivia for this morning. At ito naman po, ang mga sumagot ng tama last Saturday. Ano yung 3 puntos na pinag-aralan last Saturday? Patungkol po sa faithful na Panginoon. Ano ho? Yan ho yung atin pong 3 puntos. Number 1, faithful Lord. Number 2, fulfilled life. And then number 3 is our future living. Yan po ang tamang sagot. At nakatutuwa. Alam nyo ho, iniisip ko nung Sabado, makakasagot kaya yung mga kasama natin sa Bread Talk kasi medyo mahaba-haba yung atin pong kumbaga trivia. 3 puntos po yun. Pero ganun pa man, ang dami hong nakasagot. At ito ho, ang mga nakasagot ng tama last Saturday. Number 1, si Ninang Kitten. Ayan, ako, good morning, Nang Kitten. Talagang napaka-supportive nitong si Ninang Kitten. And then pangalawa, si Sister Jessa Osenada. Good morning sa'yo, Sister Jessa. Alam ko nasa work ka at alam ko talagang minsan napapapikit ka na sa sobrang puyat. At ganun din, ang pangatlo natin ay si Preacher Alvin. Hindi ko po alam kung paano nasagot ni Preacher Alvin to. Baka mamaya bigla niya kinuha yung kopya ko rito at saka niya sinagutan. Kasi number 3 siya. Pero tingin ko po nakinig lang siya na maigi. Ano ho? Congratulations kay Ninang Kitten, kay Sister Jessa at maging kay Preacher Alvin. Palakpakan po natin sila. Ano po? So good morning po sa inyong tatlo. At ito pa ang mga sumagot ng tama. Pang-4, Sister Weng. Pang-5, si Ninang Ana Lacuna. And then, ang pang-6, Sister Gypsy. Pang-7, si Mami, Sister Len. Pang-8, si Ate Rose. At ang pang-9, the last but not the least, ay si Ate Milet de Lara. Ayan. Congratulations po! Hindi tayo umabot sa kalawalatian. Ano? Hindi rin naging top 10. Top 9 lang. Ano? But anyway, masaya pa rin tayo kasi ang dami pa rin nakasagot. Alam mo yung hirap ng 3 puntos yun? Para balikan nyo, i-scroll nyo o kaya tandaan nyo sa isip ninyo. Kaya nakaka-encourage kayo mga kapatid kung paano nyo pinag-aaralang maigi at ng buong inam yung atin pong tinatalakay dito po sa ating Bread Talk. Kaya thank you po sa inyo. Nakakalakas po kayo at nakakataba kayo ng puso. At gusto rin natin batiin ngayong umaga si Ate Vilma Bautista mula po sa Valenzuela, si Brother Ruden, at maging si Ate Milet, dyan po yan sa may East Bagong Baryo, at maging sila Preacher or Pastor Alex. Ayan, si Pastor Alex Mabanan, naka-join po sa atin. Good morning, Pastor Alex Mabanan. Ako, nakita ko mukhang nasa, kayo, nasa building process kayo, dyan sa lugar ninyo. Pag-pray natin na sana'y talagang kayo ay pagpalain pa ng Panginoon. God bless sa inyong ginagawa dyan. And kasama rin natin si Ate Judy. Ayan, dyan po yan sa may East Bagong Baryo. Isa po sa mga nanay natin dyan na talagang ngayon po ay nakikita natin napakasipag sa gawain ng Panginoon. Nakaka-encourage silang dalawa ni Pat. Ano po? So, good morning sa inyo, Ate Judy. And huwag niyo makalimutan isama sa panalangin si Kapleo Kagawa, si Nanay Olivia Tahuna, and si Kuya Ray Cortez, at maging si Nanay Bilen. Yan, nandito po sa amin. At maging si Preacher Chris sa patuloy niyang kagalingan, at maging kay Kit Daniel. Pag-pray natin na patuloy siyang bigyan ng kalakasan ng Panginoon. And syempre kay Pastor June Bertos at maging kay Tatay Tomas Beltran. Ano po, sama natin sa prayer. Ako po at si Mami at si Sister Rachel, ang buo naming family at ang Team Las Piñas. Again, sa lahat ho ng mga nag-join ngayong umaga, maraming salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercy
fall into the sea. No tempest may rage, the sun hide its face. Your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.